So yan po, ito yung ating automatic water pump controller. So meron tayong dalawang float switch. So isa nito ay magiging sa ating storage tank o yung ating cistern tank, yung tangke sa baba. Tapos yung isa po yung ating overhead tank o yung ating tangke sa taas para sa ating gravity. Para na yung supply sa ating mga gripo. So magiging status nito ay meron siyang off at saka automatic and manual mode. Yan, dito ay yung ating automatic mode. Yan. Ay, baliktad. Manual pala yung nakabit natin dito. Yan. So, pwede lang naman yan. Depende sa inyong pagkakawiring. Yan. So, ito yung manual. So, ibig sabihin yan, kahit na anong posisyon ng ating mga float switch. Yan. Kahit mag-switching pa yan siya dyan. Yan. Aandar pa rin yung ating pump. Pero pinadaan pa rin natin yan sa ating overload relay. So, in case pa rin merong overloading na mangyayari, ay magtitrip pa rin yung ating pump. Yan. So, limbawa nag-trip, yan, mamamatay pa rin yung ating pump. Then, reset. Automatic siya, balik. Then, dito, center off. Then, automatic mode. Yan. So, sa automatic mode, kapag walang laman yung ating tangke sa baba, halimbawa yan, ay hindi aandar yung ating, kahit na, yan, ito yung ginawa nating float switch sa overhead. So, nag-trigger yung float switch sa baba, meaning mababa yung level o walang laman. So, kahit na manghingi ng signal na, oy pump, paandarin mo na ako, bigyan mo na ako ng tubig. So, hindi aandar yung ating pump. Kasi nga, ito yung magiging safety ng float switch natin sa ating cistern tank o yung ating storage tank sa baba. So, ngayon, pagka normal level yung ating tubig sa baba, so, angat to. So, normal level o high level. At ito namang float switch natin sa overhead tank o yung tangke natin sa taas, kapag ka nanghihingi na to ng tubig o low level na, so bababa to, ganyan. Yan, aandar yung ating pump. Yan po ay sa automatic mode. Tapos, pagka syempre puno na, aangat yan ng dahan-dahan hanggang sa ma-switch niya into full. Yan, papatayin yung ating pump. So, yan na po yung magiging automation niya. Automatic on and off. At kapag bumaba ulit yung level, ganyan. So, andar ulit yung ating pump. At then, siyempre, kapag umandar na siya, biglang naubusan ng laman. Anong mangyayari kapag naubusan ng laman yung ating cistern tank o yung storage tank natin? Siyempre, masisira yung ating pump kapag wala tayong floater switch na connect para safety. So, kapag mababa na yung level ng ating storage, bababa tong floater switch natin. Ganyan. So, kahit na mangailangan ng tubig dito sa taas, ay automatic na mamamatay yung ating motor. Yan yung safety niya. Ganyan. Once na nag-normal na, babalik ulit siya. Andar ulit yan. Kasi nga, mababa na yung level ng ating overhead tank. At then, kapag napuno ulit, ay mamamatay naman yung ating pump. So, yan yung ating tatalakayin ngayon. Actually, meron na tayo isang video nito, pero isa lang kasi yon, maraming naghahanap ng yung dalawa daw para more accurate and safety. Especially kung hindi mo binabantayan yung video kasi natin. Kapag isa lang, usually dapat merong nagbabantay. Ganyan. Kasi dapat hindi maubusan ng laman o ng tubig na mahihigop yung ating pump. So ngayon papakita ko sa inyo yung ating diagram. So napakadali lang naman ito, napakakonti lang ng ating wiring. So yan, sample natin is isang single phase na motor. So ito yung ginawa nating simulator para sa ating pump, ating motor. Line to line, line 1, line 2. Yan, dumaan lang yan rekta sa ating line 1 and line 2. Power contacts ng ating magnetic contactor papunta sa ating overload relay. Na ito yon.
overload relay, magnetic contactor. Tapos yung ating motor, syempre dito yan sa T1 and T2 terminal. Yan, itong na-connect ng dalawang to. Hindi rin naman kayo malilito kasi meron yang mga markings and numbering or taggings yung ating magnetic contactor. Tapos dito, ito yung ating selector switch, ating off, automatic, and manual mode. Tapos yung ating dalawang float switch na naka-series. Yan, si series lang naman yan. Kung magkamali kayo dito, especially yung nag-aaral pa lang o first time, so hindi naman masisira yan. So hindi lang siya gagana ng maayos. So kung halimbawa na-connect nyo sa normally open, pwede nyo yung ibalik lang o yung normally close nyo i-connect hanggang sa ma-okay na yung system nyo. So dapat testing nyo pagkatapos nyo mag-wiring. Tapos syempre overload relay 95 and 96. Tapos yung ating magnetic contactor, which is yung ating A1 and A2 terminal. So ganyan lang po siya. So yan, kitang-kita naman dito. So unahin natin yung ating power contacts. Napakadali lang yan. So yan po, ito yung ating line 1 and line 2 terminal. Nilagay lang natin yan dito. Line 1 and line 2 terminal din ng ating magnetic contactor. Tapos dito, ito yung overload relay niya. Pababa dito. Yan yung tatlo na yan. Yan yung T1, T2, and T3. So since yung ginamit natin dito sa taas is yung L1 and L2. So yung corresponding yan is itong T1 and T2 terminal. Papunta na yan sa ating pump. O yung ating motor dito. Tapos itong ating overload relay. Yan. Meron yang 95 and 96 sa ating NC. NC which means normally close. Yan. Tapos syempre yung ating A1 and A2 terminal ng ating magnetic contactor. Dito po yan nakalagay. Yan. Hindi po kayo nalilito dyan kasi meron yang mga taggings. Tapos itong ating selector switch, which is itong dalawang normally open. Yan, so dalawang normally open yan. Tingnan nyo dito. Yan, from line 1. Naka-jumper lang yan dito. Yan. Tapos yung isa nyan, isang output nyan, which is yung ating manual. Itong wire na to. Nakarekta na yan sa ating number 95 ng ating overload relay. Yan yung ating manual. Tapos yung automatic nito, yung isang switch. Punta na yan sa ating dito. Itong floater switch natin. Yan, dalawa, naka-series lang yan. Yan, ito. Papunta dito sa ating kulay blue na float switch. Papunta ulit sa ating number 95. So, ganyan na po kadali. Tapos, syempre, yung ating number 96 dyan, ito ay papunta na yan sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, ganun lang po siya. Naka-series lang siya. Yan. Tapos, yung ginamit natin dito is ito. Kulay black and kulay blue. So, pwede nyo i-tester yan. Tapos, dito naman, kung ganito naman yung gagamitin nyo, meron tong option. Yan. May nakalagay naman dito yan. A1 and A2 tsaka B1 and B2. Yan. May nakasulat din yan dyan. Pumping wiring and sump wiring. So, itong ginamit natin dito is yung B1 and B2, which is ito ang normally close. Yan, kasi yung ating ilalagay ito sa baba o yung sa ating storage tank o cistern tank. Yan. Dito naman sa taas, para sa ating overhead tank, itong float switch natin. So, itong itim at blue yung gamit natin.
So, pwede nyong i-double check sa tester nyo kung talagang tama yung normally close ba o normally open. So, halimbawa ito. Yan. Tumunog siya. Halimbawa, pagka naka low level siya is magko-close siya dapat kasi nga magbibigay siya ng contact signal para paandarin yung ating pump. Tapos kapag umangat siya, yan, nawala yung beep. So meaning, naging open siya o nawala yung contact. Yan, close. Open. So yan po. So gamit natin dyan yung ating, itong beeper natin, yung ating continuity tester. So ganyan lang po kadali. Sana po meron kayong konting alaman na i-share. So, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Pwede din po kayong mag-message sa ating FB page na Electrician's Guide. Ga-guide ko po kayo doon. Muli, maraming salamat sa panonood.